Halos magkaubusan na ang ilang biyahe sa Batangas Port kahit pa mas konti ang pasahero ngayong araw kumpara sa Martes Santo ng nakaraang taon. Ang sitwasyon doon, tinututukan live ni Bam Alegre. Bam! Emil, abalang araw ang Martes Santo dito sa Batangas Port, karaniwan. Pero tulad ngayon, bagamat patuloy yung pagdating ng mga pasahero, ayon sa PPA, nabawasan daw yung mga bumiyahe kumpara noong nakaraang taon. Martes Santo, patuloy ang test run ng oras o online registration assistance system sa Batangas Port. Bagong teknolohiya para sa online ticket reservation bago pa man pumunta sa pantalan. Sa pamamagitan nito ay may iwasan ng mga chance passengers sa Batangas Port. Kung ang pasaherong si Diven Di Maala ang tatanungin, malaking hassle ang nabawa sa kanila dahil sa oras. May tiyak na silang booking pa Odyongan Romblon bago pa pumunta ng pantalan. Noong una, pumipila kami dito ng matagal para lang magkaroon ng ticket pero mahirap pa rin magkaroon at ngayon ang bilis. Pero ang mga old school na tulad ni John Alastimosa na biyaheng Puerto Galera hindi natutuwa. Dati, pagpasok pa lang, diretso ka na doon, habol ka. Pagka halimbawa, ang biyahe mong habulin, 9:45. Dahil ganito pa yung oras, abot ka pa. Ngayon, hindi na makakaabot kasi may ganyan pa. Nahahaselan ako para sa akin. Hindi naman daw ito problema para kay Jesseline, pero paano daw yung mga hindi techie o kaya mahina ang data? Maganda din po siya na meron na pong advance, pero ang ano po, paano po yung iba na, lalo po yung mga senior na hindi po kaya makapag Ito yung mga pasahero na biyaheng Odyongan Romblon. Halos fully booked ang paglalayag na ito dahil kapag online ang booking nito, isa na lang ang makukuha ninyo ngayong hapon. Gayon din ang mga biyaheng Katiklan sa Aklan na 2 na lang ang available slot. Marami ang biyaheng Mindoro tulad ng Abra de Ilog, Puerto Galera at Calapan. Tuloy naman ang outing para sa extended family ni Virgilio Garcia na galing pa Santa Ana, Maynila. 4 na pamilya sila at mahigit 20 suma total. Pikit mata na lang muna sa pagtaas ng pamasahe pati sa gasolina. Kapalit naman ang makapag-unwind at nilay-nilay ngayong mahal na araw. Dama-dama po sir, marami po kami. Semana Santa rin po kaya medyo pahinga rin po. Bakasyon din po. Pero ayon sa pamunuan ng Batangas Port, patuloy man ang dating ng mga pasahero, tila mas mababa pa rin ito kaysa sa naitala noong Martes Santo ng nakaraang taon kung kailan umabot sa 27,000 ang mga pasahero. Sabi nga, medyo matumal pa rin kung makikita mo. As of kaninang kasing 12 noon, nakapagtala lang tayo ng mahigit na 7,000 na pasahero. Malaki ang ibinaba compare nung isang taon. Emil, ayon sa PPA, ilan sa mga dahilan kung bakit posibleng nabawasan yung mga bumiyahe ay yung oil price hike, pati yung pagtaas ng pamasahe sa mga barko. Ito ang live na sitwasyon mula rito sa Batangas Port. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre. Sa gitna ng mahal na langis, may ilang mga bus company na may biyaheng panorte nagtaas ng pamasahe kahit wala pang inaaprubahan ang LTFRB. Pero sa mga darating na linggo, may nag-aabang na ginhawa dahil ipatutupad na ang discounted o kaya'y libreng sakay. Nakatutok si Joseph Moro. Sa mga umaaray na sa parusang dulot ng krisis sa gitnang silangan, lalo na sa epekto nito sa pamasahe, may konting ginhawang aabangan sa susunod na linggo. Discounted na pamasahe o libreng sakay. May 1 bilyong pisong pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa service contracting o pangontrata sa mga pampublikong sasakyan na hinihintay na i-release na lamang ng Department of Budget and Management. Kung marirelease daw ito agad, pwede nang simulan ng discounted o libreng pamasahe sa April 15. Kumbaga subsidize ang pamasahe ng ating mga commuters. Yun po yung libreng sakay. Ang end goal is always na ang makinabang yung mas nakakarami. Sa ngayon, penitensya muna ang mga luluwas pa probinsya sa Holy Week dahil tumaas na ang pamasahe ng ilang kumpanya ng bus tulad ng biyaheng pabaler sa Aurora pati na pa Baguio. Yan ay kahit wala pang inaaprubahang taas pasahe ang LTFRB. Kinonsider po actually na wag na lang umuwi dahil minsan lang din ang bakasyon at naka-homesick din. Ano na, 1,030. Dati, 900 plus lang. anong tingin sa ganun? Siyempre nakakalungkot na. Consider mo ba na wag na munang umuwi o paano? Hindi pwede kasi siyempre pag family matter talagang kailangan gagawin mo ng paraan. Dahil nga sa pagmahal ng pamasahe, halos lahat
ng paraan ng transportasyon, tinitingnan na baka mas maraming team bahay ngayong taon kesa team bakasyon. Ang New NAIA Infra Corporation na nagpapatakbo ng Ninoy Aquino International Airport, inaasahan na nilang bahagyang bababa ang bilang ng mga lilipad ngayong Holy Week. Sa North Luzon Expressway, napansin na hindi tulad ng isang taon, walang masyadong bumiyahe nitong weekend pa norte bago ang Semana Santa. Itong nagdaang weekend, wala po tayong monitor na ganung pagdagsa. So, Miyerkules po, bukas ng noontime, tuloy-tuloy po hanggang gabi po yun, maaring tumaas po yung volume po natin. Maging yung Thursday po ng madaling araw pa lang po hanggang hapon. Magkakaroon pa rin po siguro ng volume mas konti kaysa yung mga nakaraang taon. Sa mga patimog na bahagi naman ng Metro Manila, inaasahan na rin ng SMC Tollways na bababa ang bilang ng mga biyahero ng 10 hanggang 15%. Ang bahagyan tumaas ay sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Yung mga dating motorista natin na nasanay nagdadala ng sarili nilang sasakyan patungo sa mga tanggapan nila, patungo sa mga probinsya, nagbubus na lang para makatipid kahit papano. Sa mga magbabarko, ayon sa DOTR, may nagpasabi daw na magbabawas ng bilang ng kanilang mga barko pero handa raw ang DOTR para rito. I ask Coast Guard na i-deploy nyo yung ating mga barko sa tingin natin na usually nagkakaroon ng ganitong problema para makapagbigay tayo ng libreng sakay. Siniguro naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mas maginhawa magiging biyahe ng mga dadaan sa Maharlika Highway. May mga bahaging nakumpuni na tulad ng bahaging ito sa Gumaca, Quezon. Ipinatigil na muna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkukumpuni at itutuloy na lamang ulit sa April 6. Ang importante is itong Holy Week, walang magwa one way. No? Kasi yun ang nagpapabagal talaga ng traffic. Ayon sa Department of Transportation, naabot sa 6 na milyon na mga pasahero ang inaasahang babiyahe ngayong Semana Santa. Kaya nga naka-heightened alert na ang Philippine National Police o PNP. Magpapakalat ng lampas 90,000 na mga pulis para tumulong sa pag-aalis ng mga harang din sa daan at sumaway sa mga pasaway. Nagiinuman yan hanggang alas 10, alas 11. Sabihin nila, swimming muna tayo. Last year, parang umabot tayo ng 8 ang nalunod dahil dyan sa nagiinuman. So, i-deploy rin namin ng PNP at Coast Guard sa mga dalampasigan natin. Hindi naman nahuliin. Sa mga team bahay sa Metro Manila, walang mga tren tulad ng LRT at MRT pero 24 oras naman daw ang operasyon ng EDSA Bus Carousel. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bukod sa time for reflection, panahon din ng pahinga at bakasyon, ang linggong ito para sa ilang kapuso at Sparkle Stars. Ang ilan sa kanila, ini-enjoy na ang kani-kanilang beach trip. Makichika kay Nelson Canlas. Sun, sea, sand, and curves. Summer and beach ready na nga ang ilang kapuso at Sparkle Stars. Si Bianca Manalo, fierce in her animal print swimwear, habang ini-enjoy ang kanyang salty hair and salty feet by the beach of Amanpulo. Perfect naman for the bright sun ang bright hues ng summer OOTDs ni Beauty Gonzalez. Kita rin kung gaano ka-chill and laid back si Beauty sa kanyang vacation. Sulit din ang bakasyon para kay The Master Cutter leading lady Max Collins na pinagsabay ang beach trip at food trip. I-flinex pa ni Max ang kanyang snatched waist. Serving looks din by the beach si Ara San Agustin. Para naman kay House of Lies star Martin Del Rosario, much needed ang vitamin C. Kitang-kita rin sa kanyang photos ang resulta ng kanyang pagiging focused sa gym recently. Bago pa ang Holy Week break, nauna nang mag-enjoy sa beach sina Apoy sa Dugo Stars at real-life kapuso couple Derek Monasterio at El Villanueva. #couple goals ang sweetness ng dalawa at kanilang fit physique. Sina Shuvi Atrata at Anthony Constantino nag-sizzle in their beach outfits too. Pinaghihirapan daw talaga nila para ma-achieve ang fit body na yan ang sabi ni Shuvi. Daily po talaga yung workout niya. Na-influence niya ako talaga sa bagay na yon. May routine akong sinusunod and eating good food. You just need to prioritize yourself and make sure na you're well taken care of. Not just physically but internally as well. Kasi nag-radiate yan. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Nasabat ng mga otoridad ang halos 40 milyong pisong halaga
ng hinihinalang shabu mula sa mga unclaimed parcels sa Pasay. Nakatutok si Salima Refran. Halos 5,700 gramo ng mga hinihinalang shabu ang nasabat sa iba't ibang warehouse sa NAIA Complex sa Pasay City ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency Interagency Drug Interdiction Task Group. Nabisto yan matapos may madetect ang X-ray ng Bureau of Customs sa mga abandonadong parcels na galing abroad. Meron dumating ng mga parcels from Africa, Canada, and Pakistan na total na mga shabu. Illegal yan, syempre. Kinonsil yan ang deklarasyon, medical equipment, jackets, at metal roll. So doon tinago yung mga shabu. Aabot sa halos 40 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na illegal na droga. Sinusubukan umano ng mga otoridad na kontakin ang nagpadala ng mga parcel. Kinokontak natin yung nagpadala niyan, syempre nagtatago yun. Kaya minabuti na natin ipakita sa publiko. Mula Enero hanggang Marso 29 ay halos 2 bilyong pisong halaga ng illegal na droga na ang nasabat ng customs nationwide. I-turn over na sa PDEA ang mga na-recover na illegal na droga para sa karagdagang investigasyon at tamang pagdispatsa. Pahuhusahin pa ng customs ang koordinasyon sa mga katuwang na ahensya para masusing masuri ang mga papasok na kargamento. So mahuli naman natin to, lalo na pagdadaan niya ng international ports, airports at seaports. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Bumigat pa ang kalbaryong pasan ng mga motorista sa panibagong round ng mega oil price hike ngayong Martes Santo. Kalagitnaan pa ng Abril posibleng matapyas ang oil excise tax kung gagamitin ng Pangulo. Nakatutok si Rafi Tima. Oh, Diyos ko. Napakamot ulo na lang ang truck driver na si Arnold nang makita kung ilang litro lang ang naikarga ng budget niyang 6,300 pesos. 48 na nga lang, ang kwintada ko nga niyan, kung di pa sila nagtaas, sa 50-55 yan eh. Hindi na niya siya nag-aircon. Bukod pa ito sa isa pang tipid-tip. Pag medyo lusong, bitaw ka na lang muna. Mag-neutral ka lang muna. Ikinagulat din ng isang pickup na umabot ng 9,000 pesos ang ipinakarga niyang diesel. Pero si Richel, tingi-tingi pa rin magpakarga. Depende kung may kita. Pagdating sa pupuntahan, hintayin niyo ulit yung budget? Apo sir, hintayin namin yung budget sa boss namin. Pag wala? Maghanap na ng biyahe pabalik. May mga nagpakarga rin ng sasakyan pero hindi na araw-araw nagmamaneho. Ngayon, magpapagas tayo ng full tank tapos bukas, mag-go-commute na ulit. Ayon sa Department of Energy, posibleng April 12 to 13 pa iutos ng Pangulo ang pagsuspindi o pagtapyas ng excise kung gagamitin niyang bigay na kapangyarihan ng isang batas. Kailangan pa kasing hintayin ng 15 araw bago maging epektibo ang batas na yan. Pero pagtitiyak ng kagawaran, pagdating sa supply, naiwasan na ng bansa ang isang krisis. DOE has been hard at work in order for us to avoid going into crisis mode, no? And I think we're not reaching that as of the report, based on the report today, because we have in fact increased the supply and stabilized the supply. Pang 51 araw na anyang average na inventaryo ng langis sa bansa, mas matagal kumpara sa pang 45 araw na inventaryo noong nakaraang linggo. Pinakakonti ang para sa LPG na pang mahigit 1 buwan ng inventaryo, 47 days naman sa diesel, habang pinakamatagal ang para sa kerosene na pang mahigit 100 araw pa. Bukod sa tuloy-tuloy na negosasyon para hindi maputol ang supply ng krudo sa bansa, pinamamadali na rin ng Energy Department ang ilang renewable energy projects para hindi ganong maapektuhan ang presyo ng kuryente. Our companies are reporting exaggerated amounts on magkano ino-offer sa kanila yung petroleum, no? But the government is working hard para ma-sustain din ng mga oil companies natin. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Abiso sa mga empleyado ng gobyerno. Half day lang ang trabaho bukas, Miyerkules Santo. Ayon sa Malacanang, mula lang yan alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Work from home rin ang trabaho, liban sa mga ahensyang nagbibigay ng essential services o mahalagang serbisyo. Depende naman sa mga pribadong kumpanya kung ipatutupad ang parehong setup o magsususpend ng pasok. Iba yung pag-iingat sa mga biyahe ngayong Semana Santa para hindi po matulad sa sinapit ng isang truck sa Quezon City.
Bumangga sa isang poste sa Mindanao Avenue ang truck na may kargang buhangin dahil nawalan umano ng preno. Kaya para hindi makadamay ng ibang motorista, idiniretso na lang ang truck sa poste. Ligtas naman ang driver. Pero nagkalat ang buhangin sa kalsada at tumagas din ang laman na diesel ng truck. Agad namang nagsagawa ng clearing operations. Mga kapuso, timbog ang isang Ruso at kanyang kinakasamang Pinay na nasa likod ng isang umanong bogus na recruitment agency. Ang mga suspect, ginagawa raw ang recruitment sa pamamagitan ng TikTok videos at naniningil ng daan-daang libong piso pero mauuwi lang sa wala. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Ni-raid ng Anti-Organized Crime Unit ng CIDG ang condominium unit na ito. Ang kanilang pakay, dakpi ng mga nasa likod ng inireklamong bogus umanong recruitment agency na pinatatakbo daw ng isang Pinay at kinakasama niyang Russian. Tinanggalan ng bala ang nakuhang mga baril. Unang nadakip ang 2 bodyguard ng mga suspect. Sa sala naman inabutan ng mga pulis ang Russian. Habang ang Pinay sa kusina inabutan na tila natulala pa sa kanyang nakita. Target po niya ang mga OFW. Yung mga katulong tinatarget niya. Bakit ho, kasambahay, mga katulong, ikaw mo ang tinatarget? Kasi may pera po. Agad-agad makabayad. Ang pinag-aralan daw namin hindi katulad sa kanya. Binigyan ng pahintulot ng CIDG ang GMA News na makausap ang mga biktima na dumagsa sa tanggapan ng CIDG. Si alias Tata, pinangakuan daw ng suspect ng 260,000 pesos na sahod sa New Zealand bilang factory worker. Matas po offer niya eh. Tsaka being OFW sa Middle East po mababang sahod. So, ginagrab ko yung kanyang offer. Hiningan daw siya ng hindi bababa sa 50,000 pesos na bayad para sa lahat ng requirements pero wala raw nangyari. Hirap po. Kasi po pinaghirapan ko pira ko doon sa abroad. Tapos binigay ko lang sa kanya. Tapos hindi niya kami napaalis. Gusto ko makulong siya forever para wala na siyang mabiktima katulad ko. Si Girlie, staff sa overseas office daw ng suspect. Sa Dubai daw siya ilalagay at sasahod ng 80,000 pesos mahigit. Pero pagkatapos daw niyang magbigay ng higit 100,000 pesos na bayad, dinedma na raw siya ng suspect. Hindi niya alam na yung pinsan ko nasa Dubai. Pina-check ko po kung legit po ba. Kaso po, hindi po siya legit. Pinaghirapan ko yung pera na yon. Gamitin po yung pera na yon kasi nagkakasakit yung parents ko na stroke po. Pero nagmakawa ako sa kanya. Si Jason, ginawa muna raw tagapag-alaga ng anak ng suspect ng ilang buwan at pinangakuan na i-assign sa Dubai para maging personal assistant ng babaeng suspect. Nag-resign siya sa unang pinagtrabahuhan pero ang pangako, napako. Ang dami po pong naging sacrifice din po sa anak niya. Tapos po, ganyan yung ginawa niya sa akin. Every nagpa-follow po ako, waiting for the bank. Tapos po, hanggang pagka, sir, kalipas ang araw, yung trabaho kong nauna, natingga na po, hanggang natanggal na po ako. Sa investigasyon ng CIDG, ang suspect, idinaraan sa TikTok videos ang kanyang recruitment. Si Ana, na pinangakuan na makapagtrabaho sa Japan, nasasahod ng 240,000 pesos bilang trabahador sa pabrika. Sising-sisi na hindi verify muna sa mga otoridad ang recruitment ng suspect online. Habang napapanood ko po siya sa live noon, okay naman po siya manalita. Tsaka mayroon din po siyang sinend sa akin ng mga documents to prove na legit siya. Fake lang pala lahat yun. Dapat po mabusisi muna. Dapat mag-check sila kung talagang legit yung company or yung office na applyan nila bago po sila magbitaw ng pera. Sa New Zealand sana ang punta naman ni Joy na pinangako ang sasahod ng higit 200,000 pesos bilang factory worker. Wala na raw siyang pakialam kung makukuha pa niya ang 20,000 pesos na ibinayad niya. Ang makalaga, matuldo ka na ang kalokohan ng suspect. Nakikita ko pa siya sa TikTok, sa FB, nagpo-post siya. Ngayon yung mga makikita mong nag-how, saan magbabayad. Ang sakit po sa dibdib na makikita mo yung mga ibang kapwa mo OFW na mabibiktima pa. Ayaw humarap ng suspect sa camera pero sinabi niya sa akin na aasikasuhin niya ang pagpapaalis sa mga nagdemanda sa kanya. Paalala ng PNP sa publiko, ang aplikasyon sa trabaho abroad, hindi sa social media pinoproseso, kundi dapat sa lehitimong opisina ng mga ahensya ng gobyerno. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.
Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Tara, let's go running! Si pambansang ginoo David Licauco, proud 10-kilometer finisher sa kanyang recent run. Natapos niya ang karera sa loob lang ng almost 43 minutes. At dahil dyan, siya ang nanguna sa kanyang age group at overall 9th placer sa 1,500 runners. Proud 10-kilometer finisher din si Barbie Fortesa. What a great way to end Women's Month, sabi ni Barbie dahil ramdam niya ang suporta at pag-cheer ng mga kapwa niyang babae. Mga kapuso, pwede ninyong makasabay tumakbo sina Barbie, David at iba pang paborito ninyong Sparkle artists sa upcoming Sparkle Run. Open ang registration para dyan. Gaganapin yan sa May 30 sa Quirino Grandstand. Kaya naman, tag your Run Squad and let's make it sparkle! Sumailalim naman sa isang workshop ang ilang Sparkle artists para ma-develop pa ang kanilang craft sa pag-aarte. Katuwang ng Sparkle GMA Artist Center para dito ang Repertory Philippines.